Yes, sir. So yun, sir. October 1, nagmass. And then, October 10, sir. Maganda yung assault ko, yung final assault ko, sir. Okay. Kasi ang command vehicle ko, yung 3 tangke. Sige, ilatag mo nga ng detalyado yung panglito-lapid na mga banat nga Yes, sir. yung final assault mo. Ito, hindi ako na-wounded dito, sir, sa final assault. sige ah. lang. So, yung papunta na kami, sir, dun sa siguro mga last 70 stretch na buildings. Naka-position na kami. I-assault ko yung building dun sa pinakadulo na, sir. Yung hilerang building. Ang kaso ko, sir, yung building 1010, hindi sa sektor ko, pero katabi ko. Soon to find out, sir, yun yung last stronghold nila. Nandun pa sila karamihan. Mm. Pero, sir, yung pag ganun, ito yung building 1010, sir, ito yung sektor ko. Yung building 1010, sir, sektor ng 3rd SRB. Timunching. Kay Monching, sir. Pero ito, sir, kailangan kong kunin ito. Para maipit namin siya nung batalyon ni Tokmol, ni Luntok, sir. Para iipitin namin siya. Dito si Luntok, ako dito, si 3rd SRB dito. So, Yun yung isolated na si 1010. I-isolate namin, sir. Mm. So, ngayon, sabi ko kay Sir Pai, sir, kunin ko na bukas. Hinog na yung last 70 meters stretch ng area ko. Although area ito ng 51st IB, sir, pero nakasalalay siya. Kunin ko to kasi yung kanya, sir, lawa na. Isang stretch, sir, buong road, akin ito, building 1010, isang stretch sa kay Luntok, sir, yung 4th SRB. So, sige. So, sabi ko sa tropa, ito, hindi na natin kailangan magpatulong sa ibang unit. Kaya na natin ito. Very confident na kami, sir, kasi meron na akong tangke. So, yun, sir. Sabi ng tropa, may video din ako nito, sir. Pupunta ako dun sa command vehicle kasi alam ko, wala na rin silang ganong RPG, sir, eh. Paubos na. Ang balita doon, nire-reserve daw nila sa isang tangke. Sabi ko, hindi naman siguro sa atin yan. Basta forward tayo. Parang ano nga, sir, ito eh. Parang si Montgomery na nagdo-drawing kami sa lupa. nung platoon leader, yung may-ari ng tangke, sir, si De La Cruz. Sabi ko, ganito gagawin natin, ganito yan. Sir, sasama ka ba? Oh, siyempre naman. Pupunta muna tayo doon para we see the battlefield. Basta sabi ko yung tropa, i-support by par nyo lang kami. Pag natenga kami dyan, magdadas-indas lang ako bumalik. Parang Ano bang target? Ano itsura ng target? Isang hilerang building, sir. Daan, 2 building na hilera, sir. Yung pang tindahan na Parang commercial space? commercial space, sir, pag ganun. Kaso, sir, yung una, yun yung may laman. Yung pinakadulo. So, 2 silang may dulo. Sa akin naman tangke. Nung pagdiretso namin yun, sir, ang binabagbagan kami dito, dun sa building 1010. Sabi ko, wala na siguro kalaban dyan, nandito na. Kaso nung pagbalik namin, sir, nandun ulit. Sabi ko, ganito gawin natin. Asan yung 2 tangke? O, ikaw muna, bagbagan natin. Balik ka. Sakay ulit ako sa isa, sir. Bagbagan na naman namin. Sabi ko nga, sir, yung sa video, pag tinitingnan, para pala itong Lito Lapid ng pelikula. Ako, sir, Hindi, nagtataka sila bakit Lito Lapid pinagbabanggit ko kasi yung generation natin, ewan ko sino na action sir. star ngayon eh. Ewan ko ngayon, sir. Baka ito ng ang probinsyano. So, sige, sir. So, sabi ko, hinog na to. Kunin na natin. Sabi ko sa 51st. Ano nga yun, sir? Pag nung inassault namin, nauna yung tangke, nasa likod ako, sir. Tapos hindi ako nakabaril, sir. Talagang yung promise ko sa sarili ko na sabi ko, glory din ito. So, pakalat-kalat din ako, sir. Yan eh. Nagkukumad lang. Hindi, nasa labas ka ng... Tangke. May video yan, sir. Tapos yung radyo man ko, sabi ko nga, kunan mo lang ng picture, videohan mo lang ng videohan. Hindi naman yan maubos, basta i-transfer lang natin sa USB. Kaya hanggang ngayon, sir, meron ako. So, pag-assault namin, sir, assault. Tapos, nakuha na namin, sir. Talagang bagbagan, sir, pa rin. Pero, ano na, sir, tangke man kayong pang-assault mo eh. Doon ko, sir, nakita na yung tangke, importante. Kasi tangke, sir, kahit sniping ka, sir, wag lang sa paa. Pag sinipat ka, sabi ko, paa naman, di naman malayo sa bituka ba. So, yun, sir. Pwede mo bang ano? I mean, kasi wala pa ako na-interview ng mga armor fighters natin eh. Pwede mo bang ano yung gaano rin katapang yung mga armor fighters natin? Magdepende, sir, sa commander na nag-utilize din.
I see. Bakit? Kasi yung tangke na yun, sir, from the very first na krinos namin yung 70 meters, sila na yung tangke ko. Yung tatlo na yun. Gamit na gamit. Yes, sir. Alam nila, sir, yung ugali ko, paano ko mag-lead, at hindi ko sila ipapahamak. Pag gamit na gamit ko, hindi kasi ako may style kasi doon, sir, sa Marawi na slam dunk, yung gaganon, puputukan, atras. Ako, sir, hindi. Ilalagay ko yung tangke sa isang posisyon na secured siya. Mag-a-up to sawa akong putukan yung harap ko. Na hindi ako umatras. Pero nandun ako sa loob ng tangke. Kasi meron man siya, sir, na monitor. Tapos may mapa ako. So yun yung kinukomanda ko, sir. Pumuputok sila, galing sa akin yung direction. Ay, hindi mo pinapakawalan lang Hindi, sir. nagwa-wild swing. Hindi. Ayaw ko nun, sir, kasi it's too risky for them. Mm. So since nandun ako, sir, sa loob nila, adi yung nakakarab din yung confidence si Bat ko nga nandito eh. Kaya iiling-iling yan si De La Cruz eh. Hindi nga lang siya makapagsabi na, sir, too risky na itong ginagawa natin. Sabi ko na, doon siya nade-develop yung confidence. Ano Doon yung pinaka-risky move na ginamit mo yung armor? Yung ano, sir, yung assault na yun. Kasi kung mayroong RPG doon, sir, pang natitira sa kanila, wala yata doon sa sektor na yun, nandun sa kabila. Yung dalawa na yun, kung in-RPG kami, sir, patay kami doon. Kasi exposed kami, sir. Yun yung daring, sir. No guts, no glory to. Kasi yun yung assault ng armor, sir. Sabi ko sa kanila, na-assault na namin yung Padyan, yung 70 meters. Ang iniisip ko naman, how can I give glory doon sa armor ko? Hindi rin ito, sir, alam ng armor division. But I can lecture them of how brave, magaling, sir, itong, kasi gunner, sir, marunong pang mag-company ng tangke. Sir, kumpunihin ko muna ito saglit, atras lang muna tayo. Ayusin. Kasi yung target namin, sir, nung nag-assault kami, wow, mali nga ulit. Ano? Wow, mali, sir, ba? Buga-buga siya, sir. Sabi ko, ikaliwa mo yung target. Hindi ngayon may kaliwa, sir. Kaya nag-lock. Atras tayo. So, sir ba, somehow, yung sa tanong nyo kanina, the confidence of the troops must be built from the very start. So, dapat gamay ka rin niya, yung kasama niya, kasi armor operates in conjunction with infantry, kasi mechanized man yan, sir. Doon, sa gera na yun. Cannot operate just on its own. Tapos, bago mo siya employ, clear yung employment ng armor. Kaya tinuturuan tayo, sir, sa advance how to employ the assets of combat arms. Kasi kung hindi, di mo maximize yung combat power. Parang ganun, bumabalik ako, sir, sa basic. Tinuturo ko din yan dun sa dalawang armor officer. Kasi yung urban combat, until, before Zamboanga kasi, di ba, panahon namin 2000, gamit na gamit amin armor. Yes, sir. Zamboanga nagamit, pero parang nagpa-practice. Parang Practice hindi pa ganun ka-extensive. Itong Marawi, sinasabi mo, without armor, without yung major urban fighting na yon, hindi basta-basta mangyari na matapos ng maganda? Kaya, yes, sir. Kaya ngayon, di ba, sir, pagbalik ko ng HPA, kasama ko, sir, sa mga promotor na kailangan nating bumili. I see. Kasi first hand ko siyang na-experience yung importance niya. Hindi yan, sir, pwede naman, sir, kalabaw, yung term natin, sir, kalabawin ng infantry ba? But it will take long. But if you have a tank na pwedeng bumutas, it is still a firepower, sir, that you need in close combat and in urban terrain. But you just know how to employ them, sir. Kasi kung hindi, it's a very, very high asset. Hindi ko lang alam ngayon, sir, na may drone warfare niya. But we can adjust. Sir. Kasi drone is still may anti-drone warfare naman, sir. Yung Pinoy kasi, sir, magaling tayong mag-adjust. As like other units, sir, sa Marawi, they adjusted on the enemy and the terrain. Iba lang din kami, sir, na adjustment kasi iba rin yung terrain namin. But I will always put forward, sir, on the table that other unit also innovated, not just us. Actually, you lived up to the name of your battalion talaga, innovator. Yes, na tuloy-tuloy na innovation yung ginamit Yes, mo. And of course, yung extensive training as experience mo as a trainer, as a commandant, sobrang gamit pala at that point. Sir. Na-apply. Pati yung CGSC, sir, sabi nila hindi na-apply. Na-apply yan, sir. Kaya sabi ko nga, ayusin nyo yung CGSC, yung natutunan nyo dyan, sir, na joint operation,
Actually, importante yun, sir, kasi you can see the picture of the battlefield. Mm. Kasi ikaw din ang planner, ikaw din ang mag-execute. Magkaiba kasi, sir, kung ikaw yung nagpaplano, hindi ka hinahagingan, magkaiba din yun. Pero kung ikaw magpaplano at ikaw din mag-execute, buhay mo kasi yung nakataya doon. So, mas mapipil mo ngayon yung importance ng plan. Yeah, yun yung beauty naman sa'yo kasi commander ka and then on a daily basis, merong new order Yes, sir. and then creative ka na, okay, ito yung suggestion ko how to execute. Tuloy-tuloy yung iteration mo nung gera. Kaya ang nangyayari dyan, sir, natututo ka, natututo yung commander ko sa akin, natututo din ako sa kanila. Kaya na-adjust namin. So, tama ka, sir, warfare is a one fluid machine, one synchronized machine. Pag gumabot tayo sa puntong ganun, sir, we can fight any kind of war. Talo daw tayo sa inchik, ba? Nung talo. That's remain to be seen, sir. But mahirap ang gera, sir. But sa akin, yung mga experience namin from that time, sabi nga nila, sir, is kwan once you are challenged sa combat, you become thinker and you put that plan in your mind into something. Kasi ikaw din mag-i-execute. So, ang realization ko dyan, sir, lahat ng commanders, may kaming role na plinay. Sina CSAP, sina Sir Anyo, sina CGPA, sina Sir Galvez. Ang role niya is to give firm decision sa taas, sir. Which you really need. Yes, sir. And then yung support. Sa Marawi, sir, isa pang nakaka-high moral dyan kasi yung mga sulat ng bata. I think the Filipino people at that time, sir, supported the armed forces with no ifs and buts. Ramdam yan ng topa, sir, doon. Ganon. Kaya ang feeling mo, the whole Filipino is at your back. Different kasi yung feeling mo pag ganun, sir, eh. Tapos yung dala ng tuna, pineapple, yung ang dami, sir, hindi mo lang alam kung paano ubusin, eh. Kaya minsan, sir, pag hindi ka talaga, kasi fast-paced man, yung stress kasi, sir, napapakain ka, eh. Pero, sir, in terms of support, yun yung add-on, sir, na hindi mo ma-quantify. Yung population support. Yung popular support. Na, siyempre, may Facebook man, sir, malakas ang internet doon, eh. It is used by Mote and the other, tayo. So, pag nakikita mo din, sir, yung support system, all the more na na-high moral ka, and all the more na gusto mong tapusin na yung gera. So, paano nyo tinapos yung gera? Yun, sir, ang decision point para matapos siya, mamatay lahat yung Mote brothers. And says Nilon Hapilon. Kasi kahit hindi pa namin, sir, maklear lahat, basta yung leaders makwan, yun yung tapos na Tapos gera. na. So ngayon, sir, yun na. Kung babalikan ko, yung final assault ko, sabi ng tropa, sir, nauna kasi kami sa sektor ng 51st. Sir, ang daming baril dito. Sabi ko, ibigay nyo na yan sa kabila. Huwag natin kunin. Sir, tayo naman ang nauna. Sabi ko, no. Anong daming baril? Ano ibig sabihin maraming baril? Yung sektor kasi, sir, na dalawa, ito yung kay si 51st, ito kami. Yung tropa, kasi atat na atat nga siya mag-assault. Inassault niya yung buong dalawang kaliwaan. So nakakuha siya, ang dami-daming baril doon, sir. Yun yung pinagpupugaran siya ng tumitira doon sa silip kasi niya yung Great Wall. Silip niya kami, sir. Siguro iniwanan niya yung mga baril niya doon. Sabi ko, wag na, tapos na to. At least finish line na tayo. Bigay nyo na yan kay Mel para nang sa ganun, ang tawag dito, sir, we celebrate all of us have an accomplishment. So, ganun, sir. So, nung natapos na yon, okay na. So, October 10 yan, sir. October 10. Report ako ngayon kay Sir Pai. O, mo ka na ako. Nag-post ka pa ata yun, sir. Kasi, meron kami doon, sir. Yung victory cheer. Innovator! Pero meron. Sir, ang inaano ko kasi sa kanila, sir, may moniker ka pa ka lagi. Innovator, para Pinoy. Innovator, buga, buga, buga. Parang yung buga-buga lang, sir, na kwan ba? So, every time kami may accomplishment, ganun, sir. So, na-video yun, sir, na naglagay kami ng finish line. So, innovator, buga-buga. At that time, sir, ang trabaho ko, i-secure na lang yon yung plank. Yun yung trabaho ko. Yung 10-10, ibibigay ko siya sa special unit na. Until one day, na pwede na tayong mag-proceed, sir, doon? Oo, ito na. Yun, Okay. sir. Tubig muna. Tubig muna, sir.
So, ito na yan, sir. The October 14, sir. October 14. Umaga, sir, marami akong pizza. May lechon pa ako. Kasi ganun ako magpahimukal, sir. Bili ka lang lechon. Kasi yung support nga, sir, in terms of support, wala kang problema yun eh. Hindi ba nakakababa yung tropa? So, may lechon yan, sir. Lechon, pizza. So, birthday kasi yan, sir, ng Charlie Company Commander ko. October 14. So, may kasayahan kasi kami ng umaga. To put into context, October 14, so ilang days lang to bago dineclare matapos? 17, sir. 3 days. 3 days before matapos. 17. So, October 14, sir, sinisiportahan ko si Monching. Monching, sundutin ko dito kasi pinapasok ko yung tangke, sir. Ito yung TCP ko, sir. May daan dito. Tapos yung buong ganun, sir, kay Monching yon, Almodovar. Sa 3rd SRB. Sige, sabi niya, Mon, tira-tirahin mo lang yan para dito, pre-pressurein ko din. So, nung araw, sir, yun yung ang trabaho ko. I-pressure yung kalaban niya. Kapi-kapi. Meron pa pala, sir, bago pala ito, sir, yung palang sina-Sir Nadong, G8. Isigway ko lang muna. Nagbisita yan siya kung mga taga-HPA. Nag-briefing pa ako doon nung October 12. Briefing ko pa sila. Dinaan ko sila, sir, kung saan sila pwedeng mahagingan ng bala. Sabi ni Sir Nadong, loko-loko ka. Kasi may trapa lang doon, sir, ba? Hindi ko naman nakalain, sir, na nung dadaan sila, wawaswasan kami. Kaya sabi ni Sir Nadong, loko-loko ka, Mon. Meron pa pala to. Ay, sir, dito na tayo dumaan sa kabila ulit. So, pasakali lang yun, sir. So, every time, sir, na may pumupunta sa TCP ko, kinukwento ko yon para ma-share ko sa kanila yung hirap namin, yung wow, mali. So, nung umaga na yun, sir, dumating si task group mo. Sabi ni sir sa akin, Mon, a-assaultin yung yung building 1010. Ni Rydel Kabugon, sir. Ng anong class ba ni Rydel? 200. Yung 200. Sabi ko, sige, sir. So, anong task ko, sir? Magkuhan ka. Yung passage of lane, sir. Yung dadaan kasi sila, sir, sa akin. Pero may feeling ako kasi, sir, yung 1010, pinasok ko kasi yan, sir. Nung na-assault ko na, sir, yung harap ko, may isa bang nagkakape kami. Pasukin nga natin 1010 kung anong meron dyan. Pero wala pa laman nun. Meron, sir. Kaya lang, tinusok lang namin ba, sir, na nagkatuwaan lang kami ng mga company commander ko. Pero pagpasok ko dun, sir, nag-goosebump ako. Third sense kasi yan nating mga commander, sir, na medyo babad-babad din sa combat. Sabi ko, iba yung feeling ko dito. Binidyo-bidyohan ko lang muna, sir. Binidyohan ko kung anong configuration niya. Isang malaki siya, sir, na prayer room yata yun siya. Most din yung 1010. Pero hindi namin alam, layer pa lang siya sa ilalim. So after mga 2 minutes kami dun, sir, na parang mga tourist. Pero tahimik lang ba? Picture-picturean, binidyo-bidyohan ko sa cellphone. Sabi ko, ipakita ko dun sa task group mo, Sam. Ano yun, sir? October 10 namin siya natapos yung plano ko. Mga October 11, sir, o 13, binidyohan ko yun. Gaano ba kalapit yon sa finish line mo, si 1010? Sa finish line ko, sir, nandito lang si 1010, sir, kasi lawa na yan. May naka-usli pa kasi, sir, na nandun kami sa dulo. So, kita namin si 1010. Si 1010, sir, tinitira ko yan ng tangke araw-araw. Pinapasok ko dun yung binubugaan ko siya ba. Kasi sa akin, sir, para ma-sustain ko yung pressure. Wala naman nag-reply. Sabi ko, baka wala bang tao ito? Kaya doon kami, sir, nag-decide, pasyalan nga natin yung 1010. Nagkakape. Sabi ng mga, kasi nagawa ako doon, sir, sa finish line ko kasi malapit siya sa lake. Nagawa ako ng kapihan doon. So, sa 1010 mismo? Hindi, sir, doon sa dulo ng, yung 1010, sir, dito, meron lang siyang laminated sack. Dito yung kapihan ko, may isang building. Nakikita ko yung 1010 pag sinisilip kong pa ganun. So, pag nandito ako nakakap, sir, lake na, yung buong lake. So, ang sarap kaya magkape doon, sir. Mahilig mo lang ako, may kahawa-asog ako, sir. Marami akong dalang kape galing Sulu. Sabi ko sa tropa, pasukin natin yung 1010. Tingnan nga natin kung anong mayroon. Sabi ng company commander ko, hindi ba delikado yan, sir? Huwag lang tayo maingay. So, yung sir ba, yung euphoric na tapos mo na, wala ka nang magawa. So, nag-support mo pa ka lang. Pinasok namin yun, sir. Nung pinasok ko yun, iba yung pakaramdam ko, sir. Kayo bang nauna? Kami, sir. Hindi namin in-occupy. Pinasok lang namin, sir, na dahan-dahan ba?
Parang false euphoria na Oo, din. sir. Yung parang sumilip, sir, yung mga katuwaan natin. Oo. Tingnan nga natin kung anong meron. So, ganun din kami, sir. Pasok, tingnan, videoan ko. So, pag video ko, nung hapon, sir, nung after battle report, yung hapon-hapon namin, sabi ko kay sir, ito yung configuration niya, ganito, ganito. Mga 11 siguro yan, sir. 11 October ko na i-brief kay sir. Yung pala, sabi, kasi nga, tapos na ako, sir. Iba yung tinas na ni sir. Papasok yung 200. So, nung umaga na yon, mag-aalas di sir, punta si sir doon. Sabi niya, ano mon, pwede na bang pasukin? Kayo sir, kung na-prepare naman na yung 200 sir, i-passage line ko lang. Di, sige, sabi niya, Pero anong ni-report mo? May laman o wala? wala sir. Pero iba nga sir yung pagramdam ko. Sabi ko rin kay sir, may laman to. Hindi ko lang makita yung ilalim kasi hindi na ako pumunta doon sir. Ay, hindi rin ako ganun ka-very brave sir. Pipito lang kami. Official pa. Pipito lang kami sir. 3 company commander, yung security ko at saka yung videographer. Ano nga lang sir, kung na-timingan kami doon, siguro doon pa lang, tigok na ako. Sige, sabi ko, atras tayo. Kasi iba yung pagramdam ko. Sige, uwi na tayo, sir. Sabi ng tropa, huwag na natin ulitin yun, sir. Delikado tayo. At least nakita natin kung anong mayroon. Yun, sir. Binipin ko kay Sir Pai. Sir, sabi ko, alanganin yan. Siguro, sir, sabi ko, gawin na lang muna ng transfer. Anyway, nakakalso naman kami. Dikitan lang. Tapos, birahin natin ang birahin, sir, ng tangke. Para mabingi. Yung pala, sir, malalim talaga yun. Nung mga 40 na sir, alas 10, dumating si sir, kukunin na ng kwan, ng 200. O sige, sabi ko sir, tinawag ko yung mga company commander ko, may bagong order, kukunin ng 200, yung 1010. Doon sir sa CP ko, yung TCP ko kasi sir, yun na rin naman ang posisyon ng tropa namin. Nasa gitna lang ako, para siyempre sir, makuman ko lahat. Kape-kape, nandun sir. Doon na rin ako, magmula nung sir, nung August 10, na hindi kami nag-move, nandun ako sa harapan, hindi na ako umuwi lang ako pag maliligo sir. Kasi mga 3 days na wala lang, ang hit na sir ba? Tapos, hindi na rin kami magkaamuyan kasi sir, maligo na kayo sir, yung buhok nyo tumatayo na eh. So, saka ako uwi sir doon sa rear command post. Uwi lang sir, maligo. Tapos, kukunin ko ulit. Dalawa lang yung uniform ko, sir, na combat uniform. Kasi nag-report ako dun, sir, naka-combat uniform na eh. Wala na akong ganito. Sige, pinagpapalit-palitan ko lang. Tapos, 3 lang yata yung cycling shorts ko, sir. Kaya, pag piniling mo ako, sir, hindi tayo magkamuyan, baka mabahuan ka. Kaya, batcom, sir, hindi naman naamoy eh. Kasi pare-pares na lang, sir, madungis, yung alikabok pa. Anyway, tapos nagpatubo talaga ako ng sir, ng balbas, kasi sabi ko, hindi naman tayo makaligo dito, mag-shave pa. So para pag nakita ka ng kalaban mo, sir, mukhang kalaban din. Ayun, sir, sabi, 200, sige, pasukin natin. Parang may premonition ako, sir, na hindi ko to gaanong naplano namin kahapon, itong bagong order. So sabi ko kay sir, puntahan ko lang muna yung tropa dun sa passage lane. Hindi, wala ka naman ng papel, di ba? Oh, sir, pero commander ako, sir, eh. Si. So, pinuntahan ko yung passage lane, sir. Nagsama lang ako ng parang 3. Yung photographer ko, yung chief security ko, sir, at saka 3 lang kami, sir. Pangatlo ko. Nandun naman kasi yung company commander ko, sir. May video ito, sir, yung mahaba. Yun na yun. Meron kayo nito, sir. Bigyan ko kayo, sir. Meron ko, pero yung nagko-command ka doon sa taas, nasa taas ka. Hindi, sir, hindi yun. Pagdating ko dun, sir, ako kasi, sir, parang naging kaugalian ko na iha-hands-on ko siya pag mga ganyang critical. So, nagpaalam ako kay sir, pinuntahan ko ngayon yung tropa. Para ilatag ko, sir, ba? Anyway, wala naman kaming papel pag inassault na. Kaya lang, ang papel ko dun, sir, ang inaalala ko, pag may na-woundedan to, dito din lalabas sa akin. Ako din magpapacilitate, sir, pati yung reinforcement. Kaya yung isang kumpanya ko, pinull out ko yung iba, sabi ko, mag-prepare ka ng reinforcement kasi pag naalangan itong 200, tayong pinakamalapit. Plus, magpadala nyo na yung ambulance natin dyan yung ambulance ni Almer Candelaria, sabi ko, ilapit-lapit nyo na yan. So, hindi ko alam na ako pala sasakay. So, hindi kasi may, yung kutob mo, parang basta may kutob ka na
masama yung kutob ko nung araw na yun, sir. Mm. Hindi lang naman ako, sir. Kagaya nga ang sabi ko, pag may order, sir, hindi ako mag-refuse. Mm. Kasi tama naman din yung, ano, sir, kapa ni sir eh. Mm. Pwede na, sir, siguro hinog na. Kaya lang hindi rin namin nakuha na, hinog na rin yun, sir. Kumbaga, biglaan siguro yun. Ang iniisip ko doon na hindi lang ma-pattern, sir, ba? Kaya i-assault siya ng mga alas 11. Hindi typical siya, sir, na oras ng assault din eh. Pero sabi ko, call ito ni sir. So, suportahan natin. Pasok na kami, sir. Nilatag ko na yung tropa. Pumasok ako, sir, sa 10-10. Ulit. Latag. Bago sina Jeff Buada, di ba may video ko, Oo, sir. tropa doon. Pinasok ko yun, sir, para ilatag yung tropa ko muna. Tapos ang bala ko doon, pull out kayo pag nandito yung 200. May kasama naman silang mga 200, sir, yung estudyante. Pero kala ko ba kabado ka na nun? Kabado ako, sir, pero Hindi kabado. Kala ko may kutob ka na nun na hindi maganda. hindi ko lang, sir, ma-distinguish kung ano yon. Pero since nga nandun na, kaya yung kutob ko nga, sir, from dun sa tactical command ko, bumaba ako kasi nag-aalangan ako. Mm. Kaya gusto ko makita kung anong latag ng tao sa doon. Mm. Tapos babalik ako, sir, para mag-feedback lang kay Sir Page. Saka mo papasukin ng... Saka na sila mag-assault, sir. Basta nakalatag na yung passage of lane, sir, ba? Mm. Kasi andun na rin naman yung 200, nakaprepare na dun sa daan, sir. Papasok na lang. Kasi daan to, sir, may hilirang building. Pag nalusutan mo, sir, to, may lusutan naman na 10-10 na. Mm. Dadaan lang siya dito sa isang tropa ko. Mm. So, para masigurado ko, sir, masecure yung passage lane nila, I have to see it. Sabi ko, kaya pinuntahan ko. Pagbalik ko, nakasalubong ko si sir. So, sige mon, okay na to. Gawin lang ninyo yung ano ko, dito lang ko. Sabi ko, sir, alanganin to, sir. Si Sir Doc nandun din. Sabi ko, alanganin to, sir. Nakuhan. So, pero doon talaga, sir, hanggang nagpa-isa-isa na yung putok, sir. Galing 10. Doon sa loob ng 10-10. Hindi na rin nakalabas. Yung mga lumalabas, sir, wounded na. Naipit kami, sir, dahil isa lang yung pasukan doon eh. Siyang daan lang, sir, na maliit, ganito lang. Tapos, yung left side and right side niya, lawa na. Hindi, sandali. Pumasok kayo physically sa 10-10 Yes, sir. para i-recon. Hindi, sir, para itingnan ko yung latag. Hindi na rekon. So, pangalawang beses mo bumalik yun. Yes, sir. Na iniwan mo na yung tropa mo doon. Yes, sir. Pero yung tropa ko, sir, doon, wala na, yung sumama lang sa akin na yung megaphone. Mm. May sumama kasi, sir, naiiwan ko kung bakit siya napasama. Pero karamihan yun, sir, 200 na. Mm. So, nung palabas na ako, sir, sa 10-10, may isa pa kasing gilid yun, sir, na parang maliit lang, parang ganitong space lang. Mm. Ang ganyan, sir. So, nandun si sir. So, hindi na ako lumabas, sir. Mm. Pinuntahan ko siya. Yun na, sir, nag-umpisa na doon yung gera na mahaba. Hindi kami nakalabas.